Bilang na ang mga araw ng mga e-bike at e-trike sa National Road sa Metro Manila. Ito ay dahil simula sa Abril, bawal na silang bumiyahe sa mga pangunahing lansangan sa Kamaynilaan. Ang mga lugar na apektado niyan at ang pulso ni Juan. Alamin sa sentro ng balita ni Bernard Ferrer. Para sa tricycle driver na si Antonino, isang magandang hakbang ang pagbabawal ng Metro Manila Council sa mga e-bike at e-trike sa pagdaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Bukod kasi sa usapin ng kaligtasan, nagiging kaagaw pa nila ito sa pagkuha ng pasahero. Ang 30 pesos na kita sa isang biyahe, nababawasan pa kung minsan. Maganda po yun dahil sa iwas disgrasya. Pangalawa rin po, yung mga e-trike na namamasada na wala namang prangkisa, malaking bawas po sa kita ng tricycle namin. Na may linya po kami, nagbabayad po kami ng tax. Pero kung ang e-trike driver na si Eli ang tatanungin, ay hindi siya pabor sa hakbang ng Metro Manila Council dahil malaking tulong sa kanyang pang-araw-araw na gawain ang minamanehong e-trike. Hindi ko po alam kung anong nila, kaya sa akin, ang ginamit nito, hatid sundo lang sa mga bata. Tapos mamalingke, yan lang, hindi naman na ako napunta ng malayo. Sa MMDA Regulation No. 24-022 Series of 2024, ipinagbabawal ang pagdaan ng mga e-vehicle tulad ng e-bike at e-trike. Gayon din ang mga tricycle, pedicab, pushcart at kuliglig sa National Road, Circumferential Roads at Radial Roads sa Metro Manila. Ipatutupad ang kautusan sa mga sumusunod na kalsada na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng MMDA. Ipatutupad ang regulasyon sa mga e-bike at e-trike sa Abril matapos ang Information at Awareness Campaign. Habang gagawa ang Metro Manila LGUs ng kani-kanilang ordinansa sa mga secondary at iba pang inner roads sa ilalim ng kanilang nasasakupan. Ang primary concern po natin dito ay safety ng lahat. Hindi lamang po yung gumagamit ng e-bike, pati na rin po yung ibang sasakyan. Ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes, pagmumultahin ng 2,500 pesos ang mga lalabag sa nasabing kautusan. Kinakailangan din ng driver's license para makapagmaneho ng electric-powered motor vehicles. Sakaling mahuli at mabigo na maipakita ang kanilang driver's license, ay may impound ng minamaneho nilang e-bike o e-trike. Pangunahing konsiderasyon sa pagpasa ng resolusyon ay ang safety concern hindi lamang ng mga gumagamit ng e-vehicle kundi ng iba pang motorista. Nitong 2023, nakapagtala ang MMDA ng 554 na aksidente sa kalsada na kinasangkutan ng mga e-vehicle. This early, ina-address natin, hindi na natin hinihintay na lumaki pa or lumobo yung figures ng accidents. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.